Hello everyone! Kamusta po kayo? I hope you're all okay. I'm Purple Teen para po sa mga bago dito. And this is a general love reading. Okay? And hindi po ito magre-resonate sa lahat, of course, kasi ito ay general reading, ha? Kaya huwag kayong mag-expect na ito ay sukat na sukat sa energies ninyo or sa istorya ninyo, ha? Ayan, maaaring para sa iba, tapos na, naganap na, pwedeng para sa iba naman nagaganap sa kasalukuyan, at maaaring para sa iba naman mangyayari pa lang. Okay, and yung mga energies dito, hindi ko control dyan, Pwedeng energy ni person mo yan, or nung kakonect mo, or energy mo, or kung meron pang ibang person na involved dito sa connection ninyo. Okay? So, tignan lang natin anong meron dito. Okay, thank you so much nga pala for all your support sa mga patuloy na sumusubaybay sa aking mga readings. And malaking tulong po yung mga nag-subscribe, mga nag-like, follow, yung mga palaging nag-share ng mga readings ko, nagko-comment, nagre-react, and gusto ko rin mag-thank you dun sa mga laging nag-a-avail ng mga private readings ko, yung mga suki ko, yung mga matagal na sa akin. Yung mga nag-avail ng membership and subscription. And also, hindi ko rin syempre kakalimutang i-mention yung mga laging hindi nag-i-skip ng mga ads or commercial sa mga videos ko. Ayan. Thank you so much, everyone. Tignan nyo na lang po yung description at saka yung pinakadulo kung interesado po kayo sa private reading ko. Okay? So, let's see what energies ang meron dito. So, 2 cards popped up, which is open yourself to others and actions speak louder than words. This is how you will create new friendships and attract a love relationship. Okay, openness, and then actions speak louder than words. So, ito medyo tayo dito, So, ibig sabihin nito, sabi dyan, if you want to know what someone is feeling, watch what they are doing. So, it could be kung sino ito, pwedeng energy mo to, energy ng person na kakonect mo. Itong person na to siguro, maaring hindi niya sinasabi, bine-verbalize yung mga feelings niya. And sabi kasi dito, ang bantayan mo yung actions ng tao. Okay, maaaring wala siyang sinasabi pero may something pala. So, yun. Siguro parang ang indication nitong card na to, napapansin mo sa mga ikinikilos nung person. So, whether ikaw yan or yung person na kadil mo, Kasi ito namang openness is pwedeng friendships na nade-develop ay kasi meron ditong mentioned na friendship na makaka-attract ka ng romantic partner. So, pwedeng ganun. Tapos kasama pa niya yung card na actions speak louder than words. So, pwedeng hindi mo lang siguro, pwedeng hindi sinasabi nitong person na to, pwedeng friends kayo or kakakilala mo lang. And then eventually, pwedeng nag-develop ng feelings So, makikita mo, marireveal, parang ang sinasabi nitong dalawang cards na to, nare-reveal na may gusto ka or may gusto siya doon sa actions, doon mo mahahalata. Okay? At meron ngang indication dito na possible ka na a friendship that will develop into a romantic relationship. What else? You have expressed your love. It is important to let people that you love them. It is important to let people know that you love them. You have nothing to lose. So, someone na gustong mag-express ng kanyang pagmamahal. Okay? Or kung ikaw ang sinasabihan nito, dear, ang ibig sabihin, kung ano talaga yung nararamdaman mo, express mo, ipakita mo, or sabihin mo. Kasi nga, you have nothing to lose naman daw. Ano nga ba? Ano ba pumipigil sa'yo? It could be na malay natin, di ba? So, depende sa situation ninyo. Meron sigurong situation dito na hindi niya ma-express yung pagmamahal niya.
or nararamdaman niya or talagang pinipigilan, I don't know, no? So tignan niyo na lang ano yung sitwasyon ninyo diyan. And unbreakable love. This person has genuine love for you. So yun naman pala. Meron naman palang totoo naman yung nararamdaman. Actually, unbreakable love pa nga yung sinasabi dito. Ayan. Sabi dito, this person has genuine love for you. So you can overcome any issues that may arise. Ayan. Okay, and if you are experiencing problems, issues, ayan, pwedeng kung talagang ganun ka-genuine yung pagmamahal nyo, hindi matibag-tibag basta-basta, andun yung nandun yung pwedeng ayusin kung kahit ano pang problema tong kaharapin ninyo. Okay? Tignan natin yung other cards. O baka yung iba sa inyo yung pinagdadaanan siya, yung person mo, or baka ikaw yung pinagdadaanan, or yung mismong connection ninyo, yung relationship ninyo. Reflection, okay? Pagiging away sa isa't isa, o ayan, LDR ba kayo, or it may indicate na hindi ko alam kung naghiwalay ba kayo, detached ba kayo as of now, pero parang meron ditong energy na nagkakaroon ng pagmumuni-muni, pag-iisip-isip. At parang nagkaroon ng realization during the time ng absence, no? Or during the time na hindi kayo connected. And yes, it could be na hindi kayo magkasama nito kasi parang may energy dito ng gustong mag-reach out, kumonect, or tumawag, makipag-communicate, no? Ayan, I want to call you and hear your voice. It could be na yung ikaw, halimbawa, may person ka ka-connect, ewan ko kung bakit kayo hindi magkasama. Pwedeng ikaw to, longing for the person, or siya, na gustong mag-reach out, magparamdam, no? I want to call or hear your voice. So, pwedeng namimiss ka niya, or namimiss mo siya. Namimiss yung mga usap-usapan ninyo, or pwede talagang gustong makipag-usap, escape. So ito kasing tao na to, naglaho siguro to, hindi ko alam, ng ghost. Pwedeng ng ghost. Hindi ko alam kung sino to talagang nanggagalaiti na gustong makipag-usap, makikonnect kung yung nang ghost ba o yung ginost, no? Ikaw ayun na nakakaalam yun kasi ko alam yung istorya ninyo. But there is inseparable card. Our love is always there despite the distance. So yun na nga, parang LDR to, or right now you are not together, no? Itong person na to. Yan pa natin yung ibang dito. Senyales. So, yan, andun yung energy na gustong mag-reach out, kumonect. And nandun yung love. I don't know kung both parties, ikaw o siya, or yung isa lang, no? Pero may maliwanag dito na may umeska po Meron kang hangman dito. Meron ka ring Gemini energy. Leo energy. Virgo energy, and Pisces, Cancer. Then sa bottom ng deck mo, you have Scorpio energy. Okay? So repeat ko lang, pwedeng may Sagittarius dito, pwedeng may Gemini, pwedeng may Leo, pwedeng may Virgo, pwedeng may Cancer. Okay, so may delaying tactics na binabanggit dito. Alam mo yung tipong hindi ko alam kung naghihintay ng moment o talagang sinasadyang nagpapahabol ba, alam mo yun, yung nagpapakipot, basta parang dinidelay. Meron ditong sinasabi sa hangman na delaying tactics mo lang ito, or delaying tactics nung person nakakonect mo sa'yo. Merong something kasi dito na naka-suspend or naka-put on hold, no? Nakatenga, kabitin. With the hangman. Pwedeng si Sagittarius yung doon, tinutukoy. Eight of Swords.
Okay. So, siguro sobrang naging stressed ka na rito. And, siguro sobrang pressure or stress yung inaabot mo dito sa person na to or sa connection na to. And siguro gusto mo magkaroon na ng comfort or relief. Gusto mo na ring maibsan kung ano man tong mga nagpapasakit ng ulo sa'yo. Siguro, it could be an indication na parang seeking for answers or closure na lang para at least, diba, makapagpahinga na yung isip mo, kalooban mo. Meron ding energy ng doubt na binabanggit dito. So, hindi ko alam kung sino yung kaduda-duda sa inyong dalawa. Or sino ba yung, magulo isip or unsure kung ano yung kahihinat na ng connection na ito. Kasi parang may ganong energy. Okay, but there is also an energy dito, which is the Seven of Wands, na parang sinasabi dito na this relationship or connection is worth fighting for. So, hindi ko alam kung pareho ninyo nararamdaman yun. Pero na-mention ko kasi nandito. So, either ikaw o siya o pareho kayo na ganun yung feeling na ilalaban talaga. Kasi nga, meron ditong inseparable card our love is always there despite the distance. Although, meron din ako nakita kasi na energy dito na tumakas or ng ghost or umiwas. Ewan ko. Sabi kasi doon when things got hard, parang doon na siya umeskapo. I don't know if takot ba siya o ano bang rason niya, bakit ganun. But you have the Ten of Coins, which is an indication ng ng stability. O pwedeng yung iba sa inyo, baka pamilyado na tong tao na to, or hindi ko alam kung kayo ba yung pamilya, mag-asawa kayo, or yung isa sa inyo, may pamilya na. Tsaka ang sagwa kasi meron ka ditong unhealthy attachment. So, pwedeng illicit love affair ito, or sabihin na nating illegal. Sabihin natin, na bet ka or third party, I don't know. Hindi ko alam kung aware ka, pwedeng nadala ka niya, nakaladkad ka niya into a third party situation. Pwedeng alam mo, pero pinatulan mo kahit alam mo may asawa siya. Or pwedeng hindi mo alam, pwedeng sinabi niya sa'yo na okay, single ako or hiwalay na kami, pero ganito, ganyan pala, kamukat-mukat mo nagkaroon ka na ng attachment, nahulog na yung loob mo. Pero yung pala, may jowa na palang iba, may kakonect or may worst, may asawa, And then, nagkaroon tuloy ikaw ng parang unhealthy attachment with this person. Tapos, eventually, nung nagka-leche-leche na, merong energy ng umeskapo na lang bigla, naglaho, And then, one day, bigla na lang parang, magpaparamdam. Parang ganun yung mga energy na napipick up ko rito. Okay? So, what will be, whatever, possible na what is the possible, yung next na pwedeng situation ninyo? Let's try to see. A separation, time apart from your partner is on the horizon. So yan narinig nyo naman, nahugot ko what's next. Pwedeng separation talaga. So kung ginost ka nyan, pwedeng, I don't know kung tinuluyan ka ng i-ghost or kukontakin ka pa, tapos ikaw na lang yung magre-reject. Baka hindi mo natanggapin. Or pwedeng ang maging ending ninyo, if ever na magharap kayo, mag-connect siya uli, magkausap kayo, is baka magkahiwalay din kayo na itong person na to. Or pwedeng this is an indication lang na kung apart kayo ngayon, ewan ko kung naghiwalay ba kayo, cool off or whatever, or nag-go siya, pwedeng mag-continue pa rin yung ganong setup na disconnected pa rin kayo with the separation card. Okay? Yan pa natin. What's next or possible outcome? You have the Four of Cups.
Okay, so yeah, I guess kasi merong separation card dito. So maybe right now it will continue yung situation siguro na no contact or hindi kayo together, disconnected or nagtatago or nang ghost, pero eventually someone or one of you will make contact magre-reach out. And eventually magkakaroon kayo ng reconnection talaga, merong magre-re-engage dito. So, at first, pwedeng umiiwas, nagtatago, hindi interesado. Pero nakikita ko, manunumbalik yung connection ninyo dito sa Four of Cups Okay? So, this time, kung halimbawa, nawala yung focus niya sa'yo, or nyo sa isa't isa, kung, ewan ko, I don't know kung may third party pa rito Basta, pero ang nakikita ko dito, after ng period ng separation nyo, pagiging disconnected, meron ding hindi makakatiis, mangangati na kumontak, mag-reach out, and then magkakaroon uli kayo ng engagement nitong person, which is, ibig sabihin ng engagement is, magkakaroon uli kayo ng contact nitong person na to. Pwedeng maging together uli kayo, magkaroon kayo uli ng kumbaga magiging magkasama uli or magkakaroon pa rin kayo ng reconnection. Ayan. So, yan yung nakikita ko. Ayan. So, ulitin ko ay mga signs na nandito. There is Cancer, strong energy ni Cancer, strong energy ni Virgo, Leo, Gemini, and Sagittarius. So, yan lang guys. Sana makatulong sa inyo tong reading na to. Love you all. Take care. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.